Nung sinubukan kong habulin yung matanda, hindi ko na siya makita. Nawala siya na parang bula. Hindi ako makagalaw nun. Hindi rin ako makasigaw. Nang kumurap ako, wala na siya. May kamay na malamig na humawak sa balikat ko mula sa aking likuran. Paglingon ko, wala namang tao. Tawagin niyo na lang akong May. At ito ang nangyari sa amin ng boyfriend kong si Jonas noong nag-camping kami sa Mount Pulag. Summer noon, maaga kaming umalis mula Maynila para mag-camping sa Pulag. Hindi first time ni Jonas, pero para sa akin, bagong experience to. Gusto lang namin ng kakaibang date. Yung tipong nature, malamig ang hangin, at yung pakiramdam ng malayo sa ingay at gulo ng lungsod. Sa pagkakaalala ko, mga 5 tent na ang nakasetup nang dumating kami sa campsite. Makikita mo ang mga grupo ng magkakatropa, couples, at may isa ding solo hiker. Napaka-friendly ng atmosphere. Alam mo yun, nagkakatuwaan, may nagkakantahan, habang yung iba na may nagluluto na ng kani-kanilang panghapunan. Nag-setup kami ni Jonas ng tent sa may gilid. Malapit siya sa isang abandonadong trail na ayon sa guide, hindi na raw yung pinapadaanan. Simula nung may mga hiker na dumaan dun na hindi na nakabalik. Huwag kang papasok sa trail na yan, May. Sabi ni Jonas habang nakaturo sa trail na yun. Tulad nung nabanggit sa atin ng guide, may mga kwento-kwento daw dyan tungkol dun sa mga nawawalang hikers. Tumawa lang ako. Urban legend ha? Parang pang horror stories ang datingan. Nung gabing yun, nag-light dinner lang kami. Canned tuna, instant noodles, tinapay, saka kape. Habang kumakain, naririnig pa rin namin ang mga tawanan at kwentuhan mula sa ibang campers. Pumasok din kami agad sa tent pagkatapos namin maglinis ng pinagkainan. Mahigpit ang yakap sa akin ni Jonas nun habang nakahiga kami. Bukas, sunrise hike tayo ha, sabi niya. Tumango lang ako habang unting-unting nilalamon ng antok. Bigla akong naalimpungatan nun dahil sa malakas na ihip ng hangin sa labas ng tent. Ramdam ko agad ang bigat sa katawan. Para bang sobrang pagod pero hindi ko maintindihan kung bakit. Pagtingin ko kay Jonas, gising na rin siya. Ang weird, parang ang haba ng tulog natin, bulong niya. Paglabas namin ng tent, doon na nagsimulang sumabog ang kaba sa dibdib ko. Wala na yung ibang campers. Wala na din yung mga tent. Hindi lang nawala yung tao. Nawala na lahat ng bakas ang may ibang nagcamping doon. Walang mga shoe prints sa lupa, walang naiwang basura, walang naiwang bakas ng mga pinagtayuan ng tent. Kahit yung putik na dinaanan namin kahapon, parang natuyo na tila ba ilang araw na ang lumipas. Para bang kami lang ang nandoon. Agad-agad kami nagligpit ng gamit at bumaba sa bundok nun. Habang pababa kami, napansin namin may mga bahagi ng trail na tila hindi na namin matandaan. Para bang iba na ang ayos ng mga bato, may mga bagong tubong damo, at kahit yung dating signage ng trail, wala na. Pagdating namin sa ranger station, nagulat sa pagdating namin yung mga tao ron. Teka, kayo yung nawawala ah. Sigaw nung isa. Nawawala? Tanong ko. 3 araw na kayong hinahanap. Kakaikot lang ulit ng rescue team kahapon dun sa paligid ng campsite. Pero hindi nila kayo nakita. Lumingon ako kay Jonas. Parehas kaming hindi nakapagsalita. Para kasi sa amin, isang gabi lang ang lumipas. Pero sa mundo sa labas ng tent namin, 3 araw na pala kaming nawawala. Dinala kami nun sa barangay hall. Tinawagan ng pamilya namin at pinatingin kami sa doktor. Wala naman kaming sugat. Wala rin nakitang palatandaan ng dehydration o exposure. Maliban sa isang bagay. Wala kaming maalala dun sa nakalipas na 3 araw. Hindi kami gutom, hindi kami madumi, para kaming hindi nawala. May isang matandang babae sa barangay na lumapit sa akin habang naghihintay kami dun. Hindi kayo nawala, sabi niya. Pinaglaruan kayo ng mga engkanto dun. Napakunot ang noo ko. Ano pong ibig niyong sabihin?
Tingin mo yung trail na kung saan kayo malapit nagtayo ng tent basta-basta lang itsinara ng walang mabigat na dahilan? Marami na kasing nawala dun. Yung iba na katulad nyo, sinuwerte at nakabalik. Pero yung iba, hindi na pinalad na makabalik pa. Bago ko pa siya ulit matanong, lumakad na siya palabas ng barangay hall. Nung sinubukan kong habulin yung matanda, hindi ko na siya makita. Nawala siya na parang bula. Bumalik na kami sa Maynila, pero hindi na nawala ang aming pagkabalisa dahil sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Sinubukan ko mag-research tungkol sa trail na yon, pero karamihan sa nahanap kong information ay puro lang hearsay. May ilan sa forums na nabanggit tungkol sa lost time, yung mga taong bumalik na may nawawalang oras o araw sa kanilang alaala. Pero wala akong nakuhang konkretong sagot tungkol sa nangyari sa amin. Minsan, parehas kami nang napapanaginipan ni Jonas. Napapanaginipan namin ang isang lugar, isang madilim na kagubatan na may mga aninong nakatayo sa paligid. Walang mukha ang mga ito, pero ramdam mong nakatingin sila sa'yo. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano nangyari sa amin sa 3 araw na yun. Ngayon, sa tuwing may magyayaya sa amin mag-camping, tinatanggihan na namin. At sa tuwing maririnig ko ang salitang Mount Pulag, hindi ko maiwasang mapatingin sa kalendaryo at tanungin ang sarili ko, sigurado ba akong 3 araw lang ang nawala? Kung may isang gabi na binago ang pananaw ko sa lahat ng alam ko tungkol sa mundo, yun yung gabing yun sa Batangas, sa gilid ng ilog, malapit sa kagubatan, kung saan ayon sa matandang nakausap namin, may nagbabantay raw doon na isang nilalang. Long weekend nun. Ako, si Mara at si Laika, matagal na naming plano mag-camping sa probinsya para maiba naman ang aming pagbabanding. Pinili naming spot ang isang ilog na nakita ni Mara sa Facebook. Maganda daw ang view doon, tahimik ang paligid at walang masyadong tao. Perfect, di ba? Yun ang akala namin. Pagdating pa lang namin, may naramdaman na agad akong kakaiba. Habang tinatayo namin ang tent, napansin ko na parang masyado yatang tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng ibon, walang tunog yung tubig sa ilog, at walang kaluskos na mga dahon. As in wala. Kung hindi lang kami 3 nag-uusap, mabibingi ka sa katahimikan. Pero dahil ayoko maging killjoy, ngumiti na lang ako at sinabing, "Guys, ganda dito, no?" Lumalim ang gabi. Tapos na kami mag-dinner kaya nagkakape na lang kami nun. Nagtatawanan kami habang sinishare namin sa isa't isa ang aming mga embarrassing moments. Pero pagsapit ng 12:00, bigla na lang kaming natahimik. May narinig kasi kaming tunog. Mabigat ito, malalim, at para itong palapit sa amin. Tunog ito ng isang kabayo, dumadagundong. "May kabayo ba rito?" tanong ni Laika. Sumagot naman si Mara, "Wala akong nakita kanina, pero baka may taga rito na nag-aalaga." Pero hindi kami handa sa sunod naming nakita. Kinabukasan, pagising namin, nakita namin may mga bakas ng kabayo sa mismong paligid ng camp namin. Ang malala, wala naman kami nakitang kabayo sa paligid. At yung mga bakas, nagtatapos lang sa tabi ng tent namin. As in, tila naglaho na lang bigla. At para bang hindi pa ito kontento sa naranasan namin ng gabi. Kasi habang nagliligpit kami ng mga gamit, napansin namin na tila may umaaligid mula sa kakahuyan. Mabilis lang din tong nawala at para lang siyang anino. Sabay-sabay kaming napalingan nun. Ang pakiramdam naming 3 ay parang may nagmamatsyag sa amin. Parang may nakabantay at tila ba hindi kami welcome sa lugar na yun. Pagdating namin sa barangay para mag-CR at pumili ng maiinom na tubig, may matandang lumapit sa amin. Nakasuot siya ng lumang barong at mapungay ang kanyang mga mata. "Maaari bang malaman kung ano ang ipinunta niyo dito, mga iya?"
Tanong niya na napakalamig ang boses. Nag-camping lang po kami sa may ilog. Sagot ni Laika. Ganda po ng lugar. Tahimik. Tumango yung matanda. Alam niyo ba kung bakit tahimik dun? Dahil sa takot ang mga taga rito sa lugar na yon. Nagkatinginan kaming tatlo. Taga rito rin po ba kayo? Tanong ni Mara. Ngumiti yung matanda sabay kwento ng, sabi ng lolo ko, may tikbalang na nakatira dun. Nagabantay daw ito nung lugar na yon. Kapag nakarinig kayo na tumatakbong kabayo at may napansin kayong mga bakas nito, pero wala naman kayong makitang kabayo sa paligid, ibig sabihin nun, binabalaan na niya kayo. Ang gusto niya lang ay umalis na kayo sa lugar na yon. Napatawa si Mara. Sabay sabi ng, paano po kung hindi kami agad umalis? Biglang bumaling yung atensyon ng matanda sa akin. Tinitigan niya ako at sinabing, kung hindi kayo agad aalis, pwedeng isa sa mga ito ang mangyari sa inyo. O wala sa sariling katinuan, isasama na niya kayo sa tirahan niya at hindi na kayo makakabalik. At ang pinakamalala ay buhay niyo ang kapalit. Habang nasa biyahe kami pa uwi, hindi ako mapakali nun. Meron kasi akong hindi sinabi kay Mara at Laika. Bago kami tuluyang umalis sa campsite, bumalik ako saglit sa may ilog para i-check kung doon ko ba naiwan yung Swiss knife ko. At doon ko ito nakita. Sa kabilang panig ng ilog, sa ilalim ng isang puno, may nakatayong nilalang. Matangkad ito, ang ulo niya ay ulo ng kabayo at kulay pula ang kanyang mga mata. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit sa aming tatlo, parang ako ang hinihintay niya. Hindi ako makagalaw nun, hindi rin ako makasigaw. Nang kumurap ako, wala na siya. Pagbalik namin sa Maynila, bit-bit pa rin namin ang kabang naramdaman dun sa campsite. Pero habang tumatagal, unti-unti namin to napag-uusapan na para bang isang kwento na lang. Para lang siyang horror movie na napapanood namin. Si Laika ang unang nagsabi, baka trip lang tayo ng matanda. Gusto lang tayong takutin. Sumunod si Mara, o baka naman totoo nga. Pero hindi tikba lang. Baka may ibang explanation lang. Ako? Tahimik lang ako. Hindi ko na binanggit yung mga nakita ko sa may kabilang panig ng ilog. Pero gabi-gabi, bumabalik sa isip ko yung mga nakita naming bakas ng kabayo. Yung dumadagundong na tunog at yung tila aninong umaaligid sa amin. Pero totoo nga ba yun? O baka naman kami lang mismo ang nagdala ng takot sa sarili namin? Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam ang kasagutan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, napansin kong may dumi sa may sahig malapit sa bintana. Nung tinignan ko tong mabuti, nalaman kong putik pala at may bakas ng kabayo. Simula nun, hindi na ako makatulog nang hindi nakasara ang bintana at hindi nakabukas ang ilaw. May 3 buwan na siguro simula ng solo kong akyatin ng Mount Dulang-Dulang. Matagal ko na kasing pangarap makapag-camping mag-isa. Para na ring makalayo muna mula sa ingay ng syudad, makapag-reflect sa sarili ko, at ma-experience ang tunay na katahimikan. Dumating ako nun sa campsite mga bandang hapon na. Maganda yung lugar, malamig, tahimik, at nasa gilid ng isang bangin na tanaw mo ang sea of clouds. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod ako o sa ganda ng tanawin. Pero para bang napaka-peaceful dun. Maayos naman ang lahat nung unang gabi. Naitayo ko na ang tent, naihanda ko na ang pagkain, at naiready ko na rin yung dala kong libro na balak kong basahin bago matulog. Pero nung mga bandang 11:00 ng gabi, habang natutulog ako ng mahimbing, bigla ako nagising nang may narinig akong sumigaw. Sigaw ito ng isang babae. Ang lakas. Para siyang nahuhulog. Parang desperado yung pagkakasigaw niya. Sakto pagtayo ko, sabay tumigil yung sigaw.
Wala na akong narinig pagkatapos nun. Chinek ko yung paligid. Wala naman akong nakitang ibang tent na nakaset up. Walang ibang tao dun kundi ako lang. Naglakad ako papunta sa may gilid ng bangin. Wala akong ibang napansin kundi kadiliman at katahimikan lang. Sa isip-isip ko, baka guni-guni ko lang yun. O baka naman eko lang mula sa kabilang bundok. Saka pwede rin namang ingay lang to na isang hayop. Kinabukasan, binaliwala ko lang yung nangyari nung gabi. Nag-enjoy lang ako noon buong araw sa view ng lugar. Pero kinagabihan, naulit na naman yung sigaw. Mas maaga to ngayon, saka mas malinaw yung pagsigaw. At tila ba mas malapit? Dito na nagsimulang magbago ang pakiramdam ko. Hindi lang takot, may halo din kaba na hindi ko maipaliwanag. Para bang may nakatingin sa akin. Hindi ko nakikita kung sino o ano, pero ramdam na ramdam ko. Hindi ako makatulog nun, kaya lumabas ako ng tent dala ang headlamp. Wala pa rin akong nakitang ibang tao at wala rin naman hayop sa paligid. Walang ibang gumagalaw kundi mga sanga at dahon lang ng mga puno. Ilang beses kong kinumbinsi ang sarili ko na baka nga may nahulog o baka may naaksidenteng ibang hiker. Iniiwasan ko kasing isipin na multo yun dahil ayoko namang takutin ang sarili ko. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Tuwing maririnig ko yung sigaw, may kasunod itong tunog ng pagkaladkad, tunog ng mga yabag at tunog ng malalim na paghinga. At tila ba palapit ito ng palapit? Sa ikatlong gabi, hindi na talaga ako makatulog ng maayos. Umuulan nun at napakadilim. Nakaupo lang ako nun sa loob ng tent nang bigla akong may narinig. Hindi ito sigaw, hindi rin siya hiyaw, kundi isa itong boses. Mahinang boses ng babae. Umiiyak siya na nagsabi ng, "Tulungan mo ako." Dito na ako nanlamig. Hindi dahil sa umuulan, kundi dahil may kamay na malamig na humawak sa balikat ko mula sa aking likuran. Paglingon ko, wala namang tao, pero ramdam kong basang-basa ang balikat ko. Kinaumagahan, nagligpit ako agad ng mga gamit. Hindi na ako tumuloy sa summit. Hindi ko na rin inisip, ang ganda ng paligid. Gusto ko lang umalis. Gusto ko lang makalayo sa lugar na yun. Pagdating ko sa base camp, tinanong ako ng isa sa mga guide. "Sir, okay ka lang? Parang namumutla ka ah." Hindi ako sumagot. Pero bago ko umalis, tinapik niya ang balikat ko at sinabi, "Hindi kayo dapat nagpapagabi mag-isa sa taas. May naaksidente na kasi doon dati. Isang babae. Nahulog ito at hindi na nakita ang katawan. Simula daw nun, may mga nagsasabing may naririnig na sigaw sa may bangin." Umuwi ako nung tahimik at balisa. Hindi ko ito sinabi kahit kanino. Dahil kahit ako, sa sarili ko, ayoko pa rin tong paniwalaan. Iniisip ko na baka napagod lang ako nun. O baka gawa-gawa lang yun ang isip ko. Pero tuwing gabi, lalo na pag umuulan, parang naririnig ko pa rin yung sigaw. Hindi na mula sa bundok, kundi nanggagaling na to sa loob ng aking isipan. At simula nun, hanggang ngayon, hindi na ako ulit nagpunta sa Mount Dulang-Dulang. At yan ang tatlong camping Tagalog horror stories ko ngayon. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo nangyari ang mga to? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo ulit dito sa aming baryo, sa Barrio Impacto.